ang kapangyarihan ng banal na tunog sa panahon ng Kali Yuga. Habang tinatapos ni Vyasa ang pagsulat ng Srimad Bhagavatam, isang kasulatan na kumikislap sa liwanag ng dalisay na debosyon, kanyang nakita ang pagbulusok ng Kali Yuga, isang panahon na puno ng pagkukunwari, alitan, espiritual na kamangmangan at pagbagsak ng tunay na dharma. Nakita niya kung paanong magiging alipin ng pagnanasa at kasakiman ang mga tao, kung paanong mababakante ang mga templo at matutuyo ang mga puso, kung paanong ang karahasan ang papalit sa mga banal na alay, at kung paanong malilitong mabuti at masama dahil sa maling filosofiya. Ngunit sa gitna ng madilim na pangitaing ito, nakita rin niya ang isang gintong sinag ng liwanag na bumabalot sa kadiliman. Ang liwanag na iyon ay ang Bhagavatam, ang aklat na anyo ng Bhagavan Sri Krishna mismo. Ipinahayag ni Vyasa, sa panahong ito na bigong-bigong mga yajna at bihira ang tunay na tapas, kung saan hindi na makilala ng mga tao ang totoo sa ilusyon. Ang Srimad Bhagavatam, ang mananatiling tanging tunay na kasama ng kaluluwa. Maninirahan ito sa puso ng mga deboto, aawitin sa mga tahanan ng may pananampalataya, at sasambitin sa labi ng mga banal. Ipinahayag niyang ang Bhagavatam ay gigising sa mga natutulog na kaluluwa, magpapagaling sa sakit ng pagkalimot, at magbabalik ng banal na pag-ibig kahit sa pinakamadilim na panahon. Pinagpala ni Vyasa ang kanyang mga disipulo at inatasan silang ipalaganap ang banal na kasulatang ito sa buong lupain, mula sa puso, tahanan sa tahanan, ermitanyo hanggang lungsod. Maririnig at mabibigkas ang Bhagavatam. Lilikha ito ng mga alon ng bhakti sa pagdaan ng mga siglo. Maraming dakilang acharya ang lilitaw upang bigyang kahulugan, pangalagaan, at ipamahagi ang Bhagavatam. Kabilang sa kanila ang mga Paramahamsa, ang mga Goswami ng Brindaban, at ang mga kahariang deboto na mag-iingat sa Bhagavatam kahit sa panahon ng pananakop at kadiliman. Higit pa sa kaalaman, higit pa sa ritual, higit pa sa kalayaan, ito ay ang rasa ng Bhagavatam, ang lasa ng banal na pag-ibig na nagbibigay dito ng di matitinag na kapangyarihan. Ito'y pumupukaw ng luha, pinalalambot ang matigas na puso, pinagbubuklod ang ama't anak, guro't mag-aaral, maging ang mga ateista at mananampalataya, dahil ito'y nagsasalaysay ng walang hanggang lila ni Krishna, ang kanyang awa sa mga nahulog, ang kanyang banal na tahanan at ang karangalan ng kanyang mga deboto. Ipinahayag ng mga banal, kahit isang taludtod lamang ng Bhagavatam, ang awitin ng may pag-ibig, ang kaluluwang iyon ay di na muling babalik sa siklo ng kapanganakan at kamatayan. Naipagkita ni Vyasa na sa malayong hinaharap, si Krishna mismo ang magpapadala ng kanyang mga deboto, dalisay, walang takot, at puspos ng kapangyarihan, upang muling buhayin ang kaluwalhatian ng Bhagavatam. Kung saan man binibigkas ang Bhagavatam, personal na naroroon si Krishna. Aniya, ang Bhagavatam ay kailanmay hindi kukupas. Hindi ito sa mundong ito. Ito ang puso ng Panginoon sa anyong aklat. At sino mang magbigay o tumanggap nito ay magiging pinakamamahal kong disipulo at walang hanggang likod ng Panginoon.
Ang Bhagavatam ay hindi lamang kasulatan kundi ang buhay na presensya ng Diyos sa panahon ng Kali. Kahit sa panahon ng espiritual na pagbagsak, ang pakikinig sa Bhagavatam ay muling bumubuhay sa Dharma at binubuksan ang kaluluwa sa prema o banal na pag-ibig. Bawat tahanan, nayon o pusong pinanananahan ng Bhagavatam ay nagiging banal tulad ng Vaikunta. Ang Bhagavatam ay ang pinakadakilang handog. Dapat itong ipamahagi at ingatan para sa lahat ng darating na salinlahi. Pinagmula ng Salaysay, Haribamsa, Kabanata 149. Haribol.